i-try ninyo ang aming ang aming lending apps. Instant lang to. Halagang 10,000, makakapag-loan ka in a few minutes. You can get your money in as fast as 5 minutes. Ay, wala pa akong pangbayad. Ay, may account ako doon. Pwede ako doon. Kaya naging So, tapal-tapal. Ola 1, wala kang pambayad sa Ola 1, punta ka ng Ola Ola 2. 2, bayad Wala ka kang pambayad sa Ola 2, punta ka ng Ola 3 para mabayaran mo yung Ola 1, 2, and so on and so forth. And style din pala ng agent. Kapag wala kang pangbayad, may sister company kami. Iuutang na lang kita doon. 3 days pa lang, iaharas ka na, popost yung names mo, social media. As in talagang downright harassment and shaming. Pati mga pamilya mo, office mate mo, kamag-anak mo, anak mo, lahat ng nakuha nila sa cellphone mo, ite-text nila na scammer ka, manggagancho ka, hindi ka marunong magbayad. Pinadalhan ka ng Ayan, padalang ka ng kabaong. padalhan ka ng kabaong, padalhan ka ng Walang bulaklak physical ng patay. Yung iba kasi, yung seaman, yung asawa, nagulat na lang si Mr. pag uwi dito, wala na palang laman yung bank account nila, napunta na pala sa bayad. Lumalabas na ang dami na palang victims. Hi, I'm Vic. I'm one of the board of directors of PhilFlag, an organization involved sa helping victims ng mga online lending agents. Hi, good afternoon. I'm Marty Doctolero. I'm also one of the board of directors of PhilFlags. And our advocacy is to help all those online victims that have been harassed with the online agents. Okay, how did we arrive in this kind of organization? Unang-una, years back, lahat naman ng tao dumadaan sa, sabihin natin na medyo nagkakaroon ng konting shortage in terms of financial. Dumaan din kami ron. And during that time, medyo we're short on budget, so medyo urgent yung mga pangailangan. So what we did, yon, nag-flash out sa screen ng mga cellphone na mayroong mga ganyang online lending companies na in 5 seconds, in 5 minutes, you can get your money. So we got interested. And yon, the story begins there na nag-loan kami sa mga online lending agents. Medyo naging paisa-isa, medyo nadagdagan. 2020 nag-start ang COVID. So 2021 kami nag-start since walang income gana nun, and then so no choice kami. So nakita namin yung mga advertisement sa phone na nagpa-pop up na lang, and then nagpa-pop up siya sa through text na may link na i-try ninyo ang aming lending apps. Instant lang to. Halagang 10,000, makakapag-loan ka in a few minutes. Mag-submit ka lang ng inyong picture, and then valid ID. So, yun na. Makakapag-loan ka na. Start na. So, doon nag-start yung aming paglo-loan. So, maganda ang kanilang advertisement. Pero, yun pala ay pag nandun ka na, hindi yun ang totoong halaga na mailo-loan mo. Yeah. Comfortable lang po. Pwede niyo po ba ma-mention sa amin yung kung gaano po kalaki yung amount na ano niyo po dati sa Ola po? Kung comfortable lang po kayo. Hindi na namin but malaki. Malaki rin. Malaki. Kasi naging tapal-tapal na nga. Naging tapal-tapal eh. Pero yung iba naming members, yung iba maabot na ng kalahating milyon. Oo. Millions. Kasi nga, imagine, Tapal-tapal nga. how do you jump from 2,000 pesos initial loan to 50,000, 100,000? Pwede kang lumaki yung loan mo from... lalo na pag good payer ka. Pag good payer ka, from 2,000, siguro mga after 3 months o 6 months, pwede ka na mag-loan ng 100,000 na payable in 30 days or 60 days.
Ganun ka, ano, kumbaga may credit standing lang sila. As long as you're a good payer, lalaki ng lalaki yung credit limit mo. So, Meron kasing talagang OLA na umaabot ng 25,000 yung credit limit mo. Yung Yung isa iba, natin, 30. 100,000. Yung isa, 100,000. Yung isa, 150. Yeah. parang nakaset up po talaga siya na parang to keep you in the Yes. Yes. oo. Parang sugal. The Slot machine ka. the more you're hooked to it, Door, ka. Kasi, ay, wala pa akong pangbayad. Ay, may account ako doon. Pwede ako doon. yun yung tapal-tapal eh. Kaya naging So, tapal-tapal. OLA 1, wala kang pambayad sa OLA 1, punta ka ng OLA OLA 2. 2, bayad Wala kang ka pambayad sa OLA 2, punta ka ng OLA 3 para mabayaran mo yung OLA 1, 2, and so on and so forth. And style din pala ng agent. Kapag wala kang pangbayad, may sister company kami. Iuutang na lang kita doon. Sila kasi ang magtuturo sa'yo. Wala kang idea. Para makabayad ka at hindi ka maharas, ilo-loan kita doon. I-click mo yung apps, aantayin ko yung application mo, pa-approve ko sa visor ko, pero hindi mo na makukuha yung pera mo. Pasok mo Babayad yun mo doon na sa sa ano. utang mo. Yeah. Design po talaga niya na Ano yan? po talaga. After 7 days, bayaran mo na yung second apps mo. Wala ka pa, utang ka na lang doon sa isang sister company ko. Grabe yan. Actually, nangyari sa amin yun. So, delikado po talaga. Delikado. Kasi hindi ka makatanggi dahil ayaw mo maharas eh. If you don't know what to do, lahat nakakatakot talaga. Kasi nervous mo eh. Yung torture, mental torture eh. Kahit alam mo yung batas, pag alam mo na yung pride ng tao, di ba? Pagka alam mong ma-humiliate ka. Hindi lang pride. Lalo na kung alam mo malalaman ng asawa mo, anak mo, yes. tiyahin mo na may utang ka. Ikaw pa yung tumutulong sa kanila. Tapos biglang malalaman tawag. Alam mong tatawagan, di ba? Parang hindi dapat malaman ni Mr. To. So, yung tension mo, yung nervous mo, kakabog-kabog ka na hanggang sa... Oo. Yun, mental torture. Ang nangyayari kasi when you got hooked on online lending companies, mayroon kaming tinatawag na tapal-tapal. So you came to a point where para makabayad, maglo-loan ka uli sa another company, then another company. So tapal-tapal para mabayaran mo. Time comes na ibang medyo hirap ka na rin na magbayad. So, ang nangyayari, hindi ka na nakaka-coop up sa payment schedule mo. 3 days pa, doon nag-start yung harassment. 3 days pa lang, i-harass ka na up to the day itself na ng due date mo, i-harass ka. Second day, third day, hanggang abutin ka ng ipopost ka lahat. Ipopost yung names mo, social media, ite-text lahat ng mga contacts mo, kung ano-ano sabihin. Puro mga, as in talagang downright harassment and shaming. Pati mga pamilya mo, office mate mo, kamag-anak mo, anak mo, lahat ng nakuha nila sa cellphone mo, ite-text nila na scammer ka, manggagancho ka, hindi ka marunong magbayad. Ihaharas ka nila talaga, ipapakita yung mukha sa'yo. Pagdating ng due date mo, on the 7th day, kung halimbawa sabihin natin, Saturday, ang collection nila, pag hindi ka nakapagbayad, i-expect mo niyan around afternoon o gabi, nag-create na sila ng GC, at yung mga kaibigan mo sa Facebook, isa-isahin na nila yung i-invite dun sa GC at sasabihin nila na yan si Jane, nanghiram sa amin yan, scammer yan, hindi nagbayad yan. And worse dyan, pinopost doon nila kung ikaw ay empleyado sa isang government, ipopost ka nila doon sa mismong page ng inyong government. And then, tatawagan yung mga relatives mo, mga anak mo, kung ikaw ay may asawa, anak mo, pamangkin mo, na nakapag-loan ka. Yes. In short,
nagkakaroon sila ng depression, trauma, kasi yung mga tumatawag din, nagpapanggap na pulis, abogado, sasabihin nila na magkita-kita na lang tayo sa barangay, nandyan na kami, on the way na kami. So ikaw, wala kang idea sa batas, wala kang idea sa rights mo. Ang unang mangyayari sa'yo is mental shock ka, matutrauma ka. Tulong po ba ito sa inyo nung time po na yun? Or parang mas lalo po ba sumakit yung ulo nyo? Gano'n? Financially, yes, nakatulong siya. Kasi, yun nga, tapal-tapal, patong-patong. But if you came into your senses, it's not helping. Kasi, hindi mo nagugulat ka, gano'n pala kalaki yung nakuha mo, gano'n pala karaming companies yung nautangan mo. So, financially, short term, yes, nakatulong. But as you go along the process, hindi nakatulong. Emotionally, devastated. Emotionally, mentally, hindi. Kasi mga kaibigan mo, tatawag sa'yo, nagagalit sa'yo, na sabihin bakit mo kami ginawang guarantor, nakapost kami sa Facebook, tinatakot kami na pag hindi ka nakapagbayad, kami ang magbabayad, anak niya nagalit sa kanya. Yes. Anak ko nagalit sa akin na hindi nila alam kung bakit. So yun yung mga situation na talagang yung ibang victims din hindi nakakapag-move on. Because of the harassment, almost 90% of our friends, relatives, and immediate families did not understand. Kasi nag-judge kagad sila eh. Kumbaga, naniwala sila rin sa sinasabi ng mga OLA agents na ka, may utang ka, may utang ka, 1 million. Ginawa kang guarantor. Yung 1 million mo, 1,000 lang. Paano mo magiging guarantor yung anak mo, hindi naman kayo nagkikita, hindi naman siya pumirma. So, gumagawa ng kwento ang online agents na para sirain ka, sirain ang pamilya mo, sirain totally sarili mo. So, yun. Yung kaninang tanong mo, paano kami nakapag-move on, paano namin na-handle to. Ako, nagalit ako sa mga OLA agents na tumatawag sa akin. Talagang inaaway ko sila. Sinasabi ko sa kanila na alam ko ang rights ko as a borrower. And kayo na nanghaharas sa amin, below the belt yan, pwede ko kayong balikan. So, hindi ako magbabayad sa inyo kung hindi niyo ako titigilan sa panghaharas. Yeah. Magugulat ka. If you're a friend of a friend or of a friend na nasa phone book ka, pati ikaw damay. Yun yung mga friends namin. May mga friends na nagugulat sa tumatawag sa amin na, anong nangyari sa inyo? So kami naman, dahil malinis ang konsensya namin, sinasabi namin yung totoo. Meron naman mga kaibigan namin na tinilikuran kami. Yeah. So at least nalaman namin na sila yung hindi namin It's a good experience in terms of knowing who your friends and families are. Kumaga, hindi porke blood consanguinity kayo you're assured that they will understand you. It's a good lesson. It's a good learning experience for us kasi those were the times you realize who your best friends, true friends are. And true families. Even anak mo, hindi mo consider na true family because vindicated kagad the judgment na judge ka kagad. So mga ganun, it's a wonderful experience for us because we then realize who our friends are and who among our families will really support you in times of turmoil like that. Yun lang nakikita kong advantage. Yun yung advantage kasi nakita namin yung weakest point din namin. Yung weakest point namin na ako that time, sabi ko, dear, sino ba yung pwede makatulong sa atin sa social media or sa media na pwede tayo magpa-interview para sa ganito ay maging aware yung mga agents na we know our legal rights. So, doon, medyo doon kami napag-isip-isip namin when we research, lumalabas na ang dami na palang victims.
And when we open some yung social media outfit like yours na kita namin yung mga all about all victims, doon namin na-realize na there's a lot of victims na apektado ng depression, and to the point na nagiging sisira yung buhay nila. So that's the time na naisip namin na why don't we join? We join muna first with an organization. Sabi namin, hindi, magtayo na lang tayo ng sarili nating organization with a different objective. Pwede po ba kami makwento? Ano po yung process po niya? Gano'n po kabilis makakuha ng pera dyan sa mga OLA po? Yung mga approval rate po nila, gano'n? Okay, you can get your money in as fast as 5 minutes. 5 minutes lang, you get your money. Walang requirements except your one ID, picture mo, picture ng ID, tapos picture mo, tapos selfie with your ID, and that's it. A-approvean ka nila in minutes basta na-kumpleto mo yon. Then once na-kumpleto mo yon, in about 2-3 minutes makukuha mo na kaagad yung pera mo. Ganun kabilis. Through GCash or Paymaya or Cebuana. 7-Eleven. So ganun lang kabilis. Kaya lahat ng mga victims nainggan niya. Kasi nga imagine let's say you need ang advertisement nila get as much as 30,000, 50,000, but when you enter into their application, yung apps nila, mag-start ka muna 5,000, yung iba 3,000. So 2,000. 2,000 ibibigay sa yung computation. Then but once na bago ibigay yung computation, nakunan ka na ng picture, na kunan na yung ID mo, tsaka mo malalaman na yung 2,000 pala ang makukuha mo na lang is about 1,100. And since nandun ka na, no choice ka, kasi kailangan mo ng pera, so i-click mo yung accept, give it 30 seconds to 1 minute, nasa na agad yung pera. Ganon kabilis. Mga gano'n po kataas yung ano po niyan, yung interest na yung pinapatong po niya ng checks? Actually, pagka tiningnan mo, alam naman natin sa batas na ang interest rate is maximum of 5%. More than that, subject na yan for, pwede mo na ireklamo. So what they did, nakalagay sila ng 3% to 5% lang interest rate. But merong processing fee, may charging fee, may attorney's fee, may kung ano-anong fee, collection fee, blah blah fee, kung ano-anong oblada. So ang nangyayari, pagka kinompute mo lahat, umaabot minsan 30 to 40% ang i-deduct sa iyo. So if you have 2,000, may deduction kang 800, so you get only 1,200 or 1,100. So legally, tama yung interest rate nila, maximum 5%. Pero, yung 5% dapat na yon sa a month yun eh. Pero ito, magugulat ka, ang terms of payment mo, 7 days lang. So, tricky eh. And once na nandun ka na, you have way out, pero wala, nandun eh. So, i-go mo na lang. Bilis. Yun. Ano po yung kadalasan na nagiging victim po ng mga OLA po? Meron po bang... Karamihan kasi ng mga nabibiktima ng OLA is All walks of life. all walks of life eh. Hindi mo masabi kasi meron din mga doktor, mga Lawyer. nurses, lawyer, iba-ibang klaseng tao na nagigipit na no choice, no? Na merong iba diyan pangdagdag nila sa negosyo dahil yung pera na ina-expect nilang papasok sa negosyo hindi pa pumapasok. So since may mga overdues din sila na dapat bayaran, so no choice sila kundi doon pumasok sa ganong madali ang pamamaraan. You'll be surprised nga eh, di ba? We were surprised kasi kami, we consider ourselves na businessmen at the same time. Kumbaga, half-breed kami.
na worker, at the same time employee. We're not really a corporate guy kasi I retired early. Nagulat kami, iba-iba yung iba-ibang walks of life, iba-iba yung meron nga, yun, sabi nga niya, may manager, seaman, may lawyer, may seaman. teacher. So, iba-iba. Lahat. Iba-ibang profesyon. So, hindi mo kasi masasabi dahil sa panahon na nangyari ito, nataon na COVID, and then tsaka yung pangangailangan mo. Pangangailangan. So, Yeah. we can never judge ng mga taong nanghiram. Kaya namin nakapag-desisyon kami na since maraming naging biktima at hindi nakapag-move on, tinaguyod namin itong organization. Yan po ba yung ginagawa nila na grabe po yung pang-aaras tapos kung sino-sino po yung or parang wala naman pong law about that na about po yung mga ganun? Well, we started our journey through helping yung mga OLA victims. Una, we coordinate with the different government agencies about the legalities and how they can help us get rid of those OLA companies. But comes a point in our journey na we stop. Kasi, illegal yung mga ginagawa nila. Yung, cybercrime yan eh. But if you notice up to now, wala namang nako-convict, wala namang nakukulong, di ba? Meron ni-raid, pero nasara. Pero walang naipupursue na case. So, yun, we started our journey, changing it to counseling. Actually, we coordinated with SEC, PNP, NBI, lahat yan. But they have, syempre may mga procedures din sila. Even the Congress and Senate, di ba? Also the Congress and the Senate. Nilapit na namin lahat yan. But up to now, wala pa rin silang ginagawa. So, ang ginawa namin since maraming nagsusunod, maraming na ospital, maraming family nagkakaroon ng problema, no? So, what we did is, we have this org, tinaya namin to, we have our own counseling team na tinuturuan namin sila kung anong dapat gawin ng mga victims para mapakampante sila at paano nila sagutin yung mga agents, no? We taught them about legal rights. So, meron din kaming lawyer na tumutulong sa amin for free counseling. We have life coach na tumutulong sa amin for mental counseling. So, we have different kinds of groups na tumutulong para sa mga victims na naging member na. There was one incident na naalala namin yung isa naming kaibigan. And you know, God is good talaga. Kasi we saved him. The next na sana. And talagang baon siya sa OLA. And talagang mabait yung Diyos eh. So we saved him. So nung just as about he was to take landag na lang daw siya sa dagat eh kasi somewhere south. Yan, marami kami na through God's mercy, yan, marami na kaming natulungan ng mga victims na suicidal, naghihiwalay sa asawa, sinusumpa ng mga anak, natatanggal sa trabaho, sinusumpa ng magulang, lahat. So, sabi nga God took us here to help. Kaya yun yung ginawa naming advocacy instead of fighting the OLA agents, OLA companies. We help them na we teach them we give them the legal awareness, no? Moral, kung mental. ano yung mga dapat nilang gawin na hindi nila dapat katakutan. As a borrower, they have also the rights, lalo na sa mga nahaharas. Yeah. But of course, yung organization na tinaguyod namin together with our board of directors na nakasama namin dito, tinuturo din namin na
hindi laging tayo mga borrowers din ang Yeah. may rights. May rights din ang mga lending companies. They also have legal rights. Alamin lang dapat kung ano yung mga illegal beyond the rights of each parties. We took a stand dati, hindi kami neutral. Hindi kami neutral grounds kasi because of our emotions and a lot of people, a lot of victims. Dati, sige laban. Pasarayan, ano. But yun nga, little by little, we got no help from any government agencies na Even with the Senates, lahat. even lahat. So, sabi ko, we take on the neutral grounds para hindi naman kami isumpa ng mga OLA companies kasi there are good OLA companies Hindi naman. and there are good agents. Meron Hindi naman 100% mga nangaharas yan. Marami ring nakatulong sa akin ng mga OLA agents on how to cope. So, doon, we take our neutral grounds, we help the victims, we help the OLA companies kung ano yung more on the legal rights but on the emotional, mental, yun, we help more on the victims. Kasi pinapaliwanag din namin sa mga borrowers o sa mga victims namin na wala naman talagang nakukulong. No? Walang nakukulong sa utang. Kaya lang, utang ay dapat pa rin bayaran. Kahit Yeah. nasabihin nating yung agent ng haras o yung third party collecting agencies. Kasi yung ibang lending companies, meron silang mga third collecting agencies. Which is hindi naman din kontrolado nung company itself, yung third party collecting agencies kung nangaharas. Kaya lagi namin tinuturo sa kanila, i-report ninyo. At kailangan din kausapin ninyo. Kung nangharas sila, then let it be, hindi niyo dapat ikatakot yun. Yun yung lagi naming sinasabi. Kasi, huwag niyong bayaran kung nanghaharas sila. Daan natin sa legal. Kapag kumalma sila at dinaan nila sa tamang pamamaraan sa pangolekta, di bayaran mo kung may pangbayad ka. Kaya lagi namin sinasabing, mag-ipon. Para pag dumating yung time, may pangbayad ka. Actually, may counseling kami, lalo na pag first time yung victim na hindi nila alam yung gagawin. Kasi, naka 24/7 yung mga volunteers namin. Kasi lahat kami volunteers. Yung mga hindi kaya ng mga volunteers namin mag-counseling, pinapasa nila sa akin. No mga first year namin siguro sabi nito, "Dear, hindi ka na natutulog, madaling araw nandun pa rin ako sa cellphone, nagchat-chat pa rin ako." Tinutulungan ko sila na paano nila i-handle, paano sagutin ang email, paano sagutin yung text. Sa dami ng victims. Umiiyak sa akin. Parang sabi ko, "Dear, ang bigat na ng dibdib ko." Kasi umiiyak, kumahagulhol. Minsan pa nga dito, sabi niya, "Dear, ano ba yan? Kahit nasa kotse tayo, may kausap ka." Sabi ko, ito na yung pinasok ko tuloy-tuloy. So, ayun, dumami na kami ng board of directors at saka marami na rin kaming naturuan ng mga volunteers. Hindi na kami nag-iisa ngayon. Meron po ba kayong story na parang talagang tumatak po sa inyo, sa isipan po ninyo, sa mga, let's say po yun, sa mga nakausap po ninyo? Yung isang member namin na kapanganganak pa lang, and then nagkasakit siya dahil hanggang sa ospital, tinatawagan siya. Gusto na niyang magpatay that time. Nag-chat siya sa amin, pati dun sa ibang board of directors, nag-chat na siya. Siguro wala kaming tulog nun. Lahat kami mga board of directors. Pinagpalit-palitan namin siyang minomonitor sa cellphone hanggang sa kumalma siya. Yung ang sa akin, ang nakikita ko, no matter what is your stature in life, mayaman ka, mahirap ka, pobre ka, or tricycle driver ka, o general manager ka, pag dumating sa yung depression, yung stress, ang hirap i-handle. So yun yung tumatak sa akin, it doesn't matter kung ikaw yung pinakamayaman, but when stress comes, depression comes, those are the hardest part na kahit manager yan, kahit sino yan, hindi nila kayang i-handle unless they learn how to be mindful,
and mindset nila. There is a process. Tumatak sa akin yung isang may-ari ng juice company. Na-scam yung kanyang credit card. He doesn't know how to handle it. CEO siya, general manager siya, but he doesn't know kung paano i-handle. So, pati mga ganyang cases na handle namin. Kasi ang PhilPlag kasi since nandun na kami na tumutulong sa mga natutrauma at nagkakaroon ng depressions, no? Pati yung sa mga collecting ng credit cards, lahat na ng klaseng loan na may problema na naharas. So, binibigyan na namin ng tulong and advices. Even relationships nga eh. Papasok na pati Papasok na rin relationship. kami. Kasi actually, damay na yun eh. Kasi magagalit si Mister pag may utang si Mrs. na nilihim. So, relationship na yung ano. So, pati relationship, marriage counseling, daughter, mother-daughter. So, nandun na. So talagang nakakasira po talaga siya ng relationship. Oh, yes. Mga taong nakapaligid. Yes. But sabi nga, I always look at the good side. Kaya dumarating ka sa trial na ganyan. One lesson doon is yung sabi nga, di ba? Know who your friends are. Your true friends are. So if they will just look at the good side of it, they will realize na okay lang yun. At saka, ano pala eh. Kumbaga, you're not my true friend kasi dinyards mo kami kagad. Tsaka Yun na lang ang hindi titingnan mo eh, di ba? Tsaka hindi din, no, tinuro din namin sa mga naging biktima na, lalo na yun sa mga mag-asawa, tsaka sa mga nanay at anak, na naglilihim sila sa mga nahihiram nilang pera at lumaki yung loan. Yung iba kasi, yung seaman, yung asawa, nagulat na lang si Mr. pag uwi dito, wala na palang laman yung bank account nila, napunta na pala sa bayad. So, lagi namin tinuturo na wala dapat sikreto sa mga ganong bagay. Kasi ang unang-una lang makakatulong sa mga biktima ay yung kapamilya mo rin, asawa mo, nanay mo, anak mo, kung ano nangyayari, saan napupunta yung pera. So, yun yung tinuturo din namin. Hindi dapat itago. Mga gano'n na po ba karaming mga OLA po dito sa Pilipinas? Marami There are about maybe siguro more than 200. More than 200 na yun. Na lending companies. interconnected naman yung mga yan eh. Pero ang There are victims, Ang victims marami. marami. Milyon na ang Marami. milyon na. At saka nationwide yan, hindi lang Manila. Nationwide. Kasi karamihan sa mga victims namin, mga nasa probinsya. Actually, OFWs meron din. Marami rin. Marami din. Yung mga kababayan natin sa Hong Kong, Yeah. Japan, Canada, Yung OLA kasi hindi lang sa Pilipinas eh. It's worldwide din. Oo, tsaka may apps kasi, ikaw Pilipino ka, may apps ka makikita sa Google Play or sa Apple apps na ganitong apps na not mentioning those names, ano, nandun. Ay, makapag-loan pala ako. O, di mag-loan ka. Nasa ibang bansa ka, nakakapag-loan ka. Yeah. Yes. Yung false advertisement kasi nila, grabe, no? Like, click na. Loan ka na. Makapag-loan ka ng 25,000. So, ikaw naman, kailangan mo ng kung 15,000. Ay, download ko na to. Siyempre, fill up ka. Hindi ka naman makapag-loan ng 25,000 kung hindi ka mag-fill up. Tapos, pag nag-fill up ka, wait for a few minutes para lang ma-approve yung iyong kung ano yung pre-approve ka ng 25,000. Pero pag a few minutes, ang na-approve mo lang pala is 5,000. No choice ka na. Ito yung sample ng harassment. Total, hindi na kayo maayos kausap. Pasensya na tayo kung ma-post ang picture at ID mo dito sa Facebook. Sa halagang 2,200, nagpakilala ka, nakiusap ka at pumayag ako, pero ngayon hindi ka makausap ng maayos. Mga contact reference mo na lang ang sisingilin ko sa pagkakautang mo at mga kaibigan at kamag-anak mo. Matibay mukha mo eh. Yan. So, ganun yung mga text nila. On the way na kami, mag-antay-antay ka na, may dala kaming pulis. Kukunin namin yung mga gamit mo.
So, kung ikaw ay wala kang knowledge about your legal rights, matatakot ka na, ay, yung gamit ko sa bahay may pupunta. Ay, may barangay. Alam ni barangay. Ay, alam ni attorney. Which is, wala naman talagang ganun nangyayari. Padadalhan ka ng SOFINA through email, which is hindi naman din totoo. Ano po yung mga hamon na naranasan po ninyo sa ginagawa po ninyo? Sa PhilPlug? Opo. Well, it's draining, especially sa kanya kasi Ako yung mas nakafocus. halos 24/7 counseling. And when your advocacy is helping people, yung mental stress ang pinakamahirap i-handle. Yun ang talagang draining for us, especially for her. Kasi talagang maubusan ka ng dahilan para maialis siya sa ganung sitwasyon. Actually, sa part ko, meron pang mas drained, no, yung mga volunteers namin and yung president namin, no. Kasi siya yung may hawak ng social media. So, since ako behind her back lang, no. Pero siya yung mas drained. Apektado din kami emotionally, no, mentally. Kasi na-absorb namin yung may kausap ka. Alam mo ba yung matutulog na lang kami, tatawag siya sa akin, "Ma'am, pwede bang makausap ka? Sandali. Pasensya ka na kasi di ko na kaya itong kausap ko." Umiiyak. So, yung isa naman din naming board of directors, pag di na rin niya kaya, pasa-pasa kami, tulong-tulong. So, Yeah. mentally, emotionally, at the end of the day, pag naiisip namin, parang na-absorb din namin eh. Kasi hindi din namin, lalo na pag hindi may alis namin sa isip namin, "Uy, kamusta na kaya yun?" Hindi na nagchat-chat, hindi na nagtitext, naka-move on ba siya, buhay pa ba siya, or ano ba. So, parang palit-palit ba? Parang hindi rin ganun. Sabi nga niya, "Dear, dadating ang araw, madidrain kayo, mapapagod kayo." Which is, dumadating nga yung time na parang, Tsaka dito walang kumbaga walang gratitude ba what you're doing. Kasi once they cope up, ano na yan parang nagdi-disappear Aalis na yan. Si slow palitaw yan babalik na lang yan pag naharas sila. Pag naharas na uli, babalik na uli sa amin. So it's Come and go relationship. So minsan nakakasawa kasi yung bang pag kailangan ng tulong, nandyan siya. Pagka naka-move on na siya, Wala na kami. wala ka na. After a while, babalikan ka. So it's ano ba ang tawag doon? On and off relationship. Damn if you do, damn if you don't. Pero yung president nga namin minsan umiiyak, "Ma'am, di ko na kaya." Sabi ko, ito na yun eh. Ito na yung pinasok natin, panindigan natin. "Ma'am, bakit ganun sila? Tinulungan na natin at titigas pa rin ang ulo." That's why yung goal ko sa kanila, I was telling them, lahat ng board of directors and volunteers, make it an advocacy. Kasi pag advocacy, wala kang iniintay na kapalit, wala kang iniintay na balik sa'yo. Kumbaga, sige lang, tulong ka lang. And huwag niyo na isipin yung come and go. We are Ganun talaga teaching yan them just to importante pay it yung forward. body count. Di ba? Body count of people you help. Yun ang importante na lang. Sabi nga, may plus yun sa kabilang buhay, di ba? So, the more you help, the more your ticket to heaven. Di ba? Points pa. Plus point, ilan ba yung tinulungan May pogi mo? points yun kay Lord Na buong puso. But we're not doing this because gusto lang namin i-please the Lord. It's really from our heart na we want to help. It's not really about spiritual or ano, no? Kasi magagalit din si Lord, kaya ako pala tumutulong para lang i-please ako no? It's not like that. Hindi. Kasi kaya namin to tinayo It's talaga. truly from our heart. We want to help.
And marami sa mga kapwa Pilipino natin ang hindi aware sa mga ginagawa na mga OLA or yung tinatawag na lending companies. Actually, lahat, hindi lang sa OLA, na may mga nanghaharas talaga yung mga third parties. Yeah. And we want them to be aware of their legal rights. Balance lang si PhilPlag. And of course, we want them also to know the legal rights of the lending companies. Ito po, paano po nakatulong o nakahadlang po yung mga umiilan na batas po? Tsaka mga patakaran po sa ginagawa po ninyo po? For me, blatantly, I will say it's not helping. May batas tayo, yes. We know our rights, yes. But hanggang doon lang eh. So, wala yung settlement ba? Settlement of heart, settlement of minds. Wala tayong batas na gano'n eh. Even dapat nga yung DSWD tumutulong sa mga ganyan. Wala tayo noon eh. Kumbaga, yung bang papasara ka, i-re-raid din ka, lahat. It's not helping. It's not helping the victims. Yes, I agree with my husband na hindi nakakatulong. Very slow yung movement nila and wala silang nagawa pang solusyon kung papaano to mahinto yung ganito. Or mabigyan man lang ng batas. Kung hindi man mahinto, batas man lang na pag kayo lumabag sa ganito as a lending institute, ito yung kaukulan yung mangyayari sa inyo. Wala tayong ganun dito pa sa Pilipinas kasi unlike sa ibang bansa, meron kasi. So sana magkaroon din ng ganun dito. Doon naman sa maglo-loan pa lang, magpaplanong mag-loan, wag na kayong mag-loan kung sa tingin naman ninyo na hindi nyo kailangan yung pera. Tigil mo na yan. Isipin nyo muna kung kailangan ba ninyo talaga tong pera o hindi. Needed na ba to? Kung hindi, isipin mo kung saan mo kukuning budget. Kung hindi naman, sa mga kamag-anak na po pwede. Pero as much as possible, let's try to save money para maiwasang We have a segment for that na isa sa mga live tsaka yung mga webinar namin na how do you stop yourself from getting into the trap. Meron kami yan. And financial literacy, meron din kami. meron. So, Mental lahat yun, health nakakatulong. awareness, meron kami. Well, ako, ang gusto ko lang iparating sa mga audience na lalong-lalo na dun sa mga hindi pa nakapanghiram o nakapag-try mag-loan sa mga online lending apps, I really would suggest na wag niyong gawin kung hindi naman ninyo talaga kailangan. Kasi kung hindi ninyo alam ang negative fallback nito, sasakit lang ang ulo ninyo sa mga harassment na nararanasan ng mga victims. So I would suggest wag. And for those naman sa mga nakautang na at member na namin at hindi pa namin member, aralin ninyo yung sarili ninyo, no? And then mag-research kayo kung ano yung mga legal rights ninyo. Nandyan naman po ang aming page na pwede nilang tignan. So, marami, mag-research sila. Huwag kayong matakot kasi wala namang nakukulong sa utang. Mga instances po ba na parang ano po, medyo movie style lang po tayo. Yeah. Alam niyo po yung mga mafia na parang, alam niyo po yung parang sinako na po siya, gano'n. Kidnap, may mga ganun po ba nangyari po na relate, connected po sa OLA? Wala namang yung physical harassment Wala na nangyari. Talagang online po siya. More on online threat. Threat. Yan, ganun lang. Pinadalhan ka ng Ayan, padalang ka ng kabaong. padalhan ka ng kabaong, padalhan ka ng Walang bulaklak physical ng patay. But in one way or another, parang this is somewhat related dun sa Pogo. I don't know, but there are some Pogo companies na meron silang mga lending apps. Ayan, nagsara na. Well, sa akin, yung Filipino, ano ang tawag natin? Filipino Fair Loans Advocacy Group. Yun yung PhilFlag.
Right now, our main advocacy is to help through counseling, through teaching you the victims, not even victims, from all people who are being harassed, may depression, even if it's not an online lending issue. Join us. Maybe we can help you how to handle the stress and the depression. Yun yung ginawa naming advocacy ngayon, na to help as many people na overcome yung stress and depression nila. And at the same time, we're inviting organizations, if you can help us, kasi sabi nga, ginagawa din namin tong bridge to help other people, not just the victims of this kind of harassment, but yung mayroong physically impaired din, like yung sa cancer patients nga, then yung helping the community. So yun yung parang pinaka-main namin ngayon. So we're inviting everybody. We're not asking for money. We just ask for your help. Maybe we can coordinate or collaborate. To spread the awareness. Spread your awareness campaign, how to handle stress and depression. We're here to help. Ang maipapayo ko dun sa mga taong may utang at nandyan na, hindi na makalabas, is dahan-dahan lang, wag matakot. Wag matakot, tapos lahat naman kasi ng problema hindi ma-solve ng sabay-sabay. One step at a time. And then, aralin. Napaka-importante na aralin mo yung napasok mo, kung papaano mo ma-solve yung problema. Walang nakukulong sa utang. May proseso yun. Pwede silang mag-visit sa page namin, PhilPLAG, Filipino Fair Loan Advocacy Group. Pwede din nilang bisitahin ang aming TikTok. Pwede din nilang bisitahin ang aming website na PhilPLAG. Nandun lahat yung mga ginawa ng president namin na mga videos of awareness campaign. Nandun po lahat ng proseso kung papaano mo mahikayat ang sarili mo na makapag-move forward sa sitwasyon ngayon na nabaon ka na sa loan. Kung mag-start ka pa lang, bago ka mag-start, visit our page. Nandun yung process system, steps kung paano how to stop from getting into debt. And kung nasa kaligitnaan ka na ng ganung sitwasyon, we have our yung parang mga counseling segments. Doon mo rin makikita kung how will you stop if you're in the middle of it. Now, if you're on the end of it, much more na you visit us, have some counseling para ma-enlighten namin kayo. We also have this every Friday, the Unflag. May monthly session o monthly episodes with Attorney Noy, with Daddy Vic, with Coach Pau, and me, and Miss Alexa. So, yun yung sa aming maitutulong sa mga nandun na sa sitwasyon at sa wala pa sa sitwasyon at gustong pumasok sa sitwasyon na wag na ninyong pasukin yung sitwasyon na yun. Alright. Dito sa Off the Record, nais naming ibahagi ang iba't ibang kwento ng mga mamamayan sa ating lipunan. Kung nagustuhan nyo ang aming video at may kakilala kayo na humaharap sa ganitong sitwasyon o kung ikaw mismo, huwag nyong kakalimutan na silipin ang mga link na aming inilagay sa description at comment section upang masimulan ang inyong pagbabago. Yun lamang at maraming salamat.